Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabay, sa nakaraang episode, ating tinalakay ang hinggil sa ordinasyon ng pagpapari, ang pagpapatuloy sa ginawa ni Kristo, kanyang pagpalaganap ng Eucharistia, ang pagbigay sa atin ng Panginoon ng kanyang sariling dugo, ng kanyang sariling katawan, kanyang dugo na ating iinumin at ang kanyang katawan na ating kakainin at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Alam naman natin na pansamantala lamang ang pagiging tunay na tao ni Jesus. Actually, sa loob ng 30 years, halos walang balita hinggil kay Kristo. Mula nung dinala sa templo, yun ang huling balita sa kanya. At lumabas siya, 30 years old. 30 years old, ayon sa Bible. At sa kanyang paglabas, bininyagan siya ni San Juan Bautista upang ipakilala at simulan niya ang kanyang tungkulin bilang ating tagapagligtas. So ang unang, at sa panahon yan, sa loob ng 3 taon na kanyang pangangaral, 30 years, 3 years sa pangangaral, so namatay si Jesus, 33 years old. At namatay siya bilang isang tunay na tao. Hindi namatay ang kanyang pagka-Diyos. Hindi namamatay ang Diyos. Ngayon, at nabanggit nga natin sa nakaraang episode natin na nagkaroon ng unang ordinasyon ng mga pare. Kaya sa isa sa mga 7 sacraments ngayon, 7 sakramento ay ang sakramento ng Holy Order, saan mga nag-aaral magpapari, magiging religyoso, magpalaganap ng mga gawain na Jesus. Magpalaganap ng Ebanghelyo, kasama na dito ang Eucharistia na ginawang institusyon ni Jesus noong huling hapunan, isang gabi bago ang kanyang malagim na kamatayan. Nang sinabi niya sa kanyang mga apostolis, 11, gawin ninyo ito para sa aking alaala. Do this in memory of me. Sapagkat ibinagkaloob ni Jesus. Ito ay ibinigay ni Jesus sa atin sa kanyang pangangaral. Balikan natin yung sinabi niya, ibigay ko sa inyo ang tinapay ng buhay. Ako, ang tinapay na nagmula sa langit, ang tinapay ng buhay, ang buhay na tinapay. Yan ang sinabi ni Jesus. At ito nga, ang kanyang inatasan ang kanyang mga unang kaparian. Do this in memory of me. Kaya ngayon sa banal na misa, makikita natin sa banal na misa na mayroong dalawang liturhiya, liturgy of the word, yun ang first reading, second reading, gospel, homily, at ang pangalawa ay ang liturgy of the Eucharist. Yung tinatanggap ng mga tao ang katawan o laman ni Jesus bilang pagkain at ang alak sa kalis bilang ang kanyang dugo bilang ating inumin. At dito nga sa ngayon, pagkatapos ng consecration, ang makikita natin itinaas ng pare na isang bilog na hostya, yan ang tinapay. Yun ang katawan ni Jesus. At ganun din,
yung kalis na tinataas ng pari, naglalaman ng alak. Hindi na bago. Hindi na bago ang anyo. Ustya pa rin, tinapay pa rin, alak pa rin. Ngunit matibay na sinasabi ng mga pari na humahalili kay Jesus, ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Divinity. The body, blood, and the divinity of Christ. Tinatanggap natin yan. Napakaganda. Kailangan natin ang Eucharistia. Kailangan natin ang laman at ang dugo ni Jesus upang mapalagon natin ang ating spiritual na buhay. Sapagkat tayong tao, magpasintabi na doon sa mga, with due respect doon sa mga hindi naniniwala, itong inyong kagabay na naniniwala na tayo mismo ay may resurrection. Sapagkat sinasabi ng mga theologians na dahil sa pagiging masunurin ni Jesus sa Ama, tinanggap niya kanyang masakit na kamatayan nakapako sa krus. Siya ay binigyan ng gantimpala ng Panginoon. Ano ba ang gantimpalang ipinagkaloob kay Jesus? Dalawa. Una ang kanyang resurrection, ang kanyang muling pagkabuhay mula sa mga patay. At siya ngayon ay inakyat sa langit, nakaluklok sa kanan ng Ama. At darating upang hatulan tayo. Hatulan tayo, patay man o buhay. So kung patay, ang ibig sabihin mayroon tayong resurrection. Dahil kung walang resurrection, wala tayong muling pagkabuhay, ang pangalawang gantimpala na tinanggap ni Jesus ay wala. Wala ang ating religion. Hindi na kailang magpakabait tayo. Mamamatay lang naman tayo, maglalakaw na tayo. Marahil yun ang paniwala ng mga politiko, ng mga mandarambong sa gobyerno, naniwala silang walang pangalawang resurrection. Kaya hindi sila takot na magnanakaw, hindi sila takot na mandarambong sa kabanang bayan, at hindi sila takot na pumatay ng kapwa, yung kanilang mga kalaban sa politika. Hindi sila naniniwala sa resurrection. Sapagkat kung tayo ay naniniwala sa ating muling pagkabuhay, matatakot tayo. At isa sa magpalago at maglagay natin sa magandang estado sa ating paghihintay sa pangalawang pagdating ng Panginoon ay ang Eucharistia. Ang Eucharistia. Ang komunyon sa panahon ng banal na misa. Totoo, napakaraming nagkukomunyon. Halos lahat ng magsisimba. Pagdating ng komunyon, tatayo, pupunta sa harapan ng altar at tatanggapin ang banal na katawan at dugo ng ating Panginoon. Walang masama doon. Ngunit ikit na magiging maganda kung karapat-dapat tayo. Na bago man lamang natin tatanggapin ng Panginoon, una, tingnan natin ang ating kasuotan. Hindi naman na pupunta tayo sa simbahan na parang isang congressman, parang isang mayor, parang isang senador. Hindi yan. Ang ibig sabihin, kung ang ating kasuotan ay naaayon ba? Hindi yung magsimba tayo na parang pupunta tayo sa sayawan. Hindi yung tatanggap tayo ng Eucharistia na para tayo maglaro ng basketball o tennis o anumang laro. Ang dapat ay talagang tinatanggap natin ang banal na katawan at dugo ni Jesus na tayo ay karapat-dapat. Hindi naman sinasabing banal tayo, malinis tayo. Yung nakahingi tayo ng kapatawaran ng ating pagkakasala. Tanggapin natin ang Eucharistia. Mahalin natin ang Eucharistia katulad ng pagmamahal ng mga santo at santa. Katulad ni San Carlos, Titus Brownsma, at ang ating mga santo at santa. Sa ating pagtanggap ng Eucharistia, sana malinis ang ating mga puso at malinis ang ating panlabas na anyo na papasok sa simbahan.